Breaking news. Sa 3 linggong palitan ng mga matitinding airstrike sa pagitan ng United States of America, Israel at ng Iran, maging Gulf countries ay nakatikim din ng mga pag-atake ng Iran. Pero sa pagkakataong ito, ayon kay President Donald Trump ay magsasagawa sila ng ground operation sa loob ng Iran. Totoo kaya ito? Ano ang mangyayari kung ito ay gagawin ng United States of America? Aprobado kaya ito ng karamihan? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay March 20, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa pinakabagong update sa giyera na nangyayari sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran. Oo, 3 linggo na ang digmaang ito na nagsimula noong February 28, 2026 at halos araw-araw ay merong mga naitatala na mga nasasawi. Araw-araw palitan ng mga malalaking airstrike gamit ang mga fighter jets, ballistic missiles, drones, maging ang US ay gumamit na rin ng bunker buster. Ginamit nila ito upang buwagin at wasakin ang mga kampo ng Iran na malapit sa Strait of Hormuz na kung saan kinokontrol nito ang Strait of Hormuz. Nais ni President Donald Trump na ang strait na ito ay hindi lang maging kapaki-pakinabang para sa Iran, kundi maging kapaki-pakinabang ito sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang Amerika ay gumamit ng bunker buster. Sinakay ito sa kanilang B-2 bomber. Ginamit na rin ito noong 12-day war ng Amerika, Israel at ng Iran. Winasak nito ang maraming nuclear facilities ng bansa pero hanggang ngayon, meron pa ring mga nalalabing nuclear facilities ang Iran at siya namang nais wasakin ngayon ng Amerika at ng Israel. Ngayon, sa digmaang ito ay wala pang napipintong tigil putukan. Bagkus, patindi pa ng patindi ang mga ginagawang pag-atake ng magkabilang panig. Maging ang Qatar ay inatake rin. Ito ang dahilan kung bakit ang Amerika at Israel ay winasak ang isa sa mga pinakamalaking gas field sa mundo na kontrolado ng Iran pero meron ding share dito ang Qatar. Nangako ang Amerika na hindi na nila muling aatakehin ang pinakamalaking gas field sa mundo na kontrolado ng Iran. Yan ay kung mangangako naman ng Iran na hindi na aatakehin ang Qatar at ibang bansa sa Middle East. Pero hanggang ngayon ay walang kasiguruhan kung tutugon ba dito ang Iran. Maging ang Saudi Arabia, matindi ang galit at nagbitaw na ng pahayag ayon sa kanila. Ang kanilang pasensya ay may hangganan. Nangangahulugan ito mga kaibigan na tila may gagawin na ring pag-atake ang Saudi Arabia sa Iran kung magpapatuloy na gagawa ng pag-atake ang Iran sa Gulf States. At ngayon, isang napakatinding balita ang binitawan ng Al Jazeera sapagat ayon sa kanilang headlines, ang Amerika ay magpapadala ng libu-libong troops at ito mga kaibigan ay papasok mismo sa lupain ng Iran. Kumbaga, ang gagawin ng Amerika ay ground operation. Ang ground operation mga kaibigan ay ang susunod na operation matapos ang airstrike operation. Para bang nagwawalis muna ang Amerika bago pumasok ang kanilang puwersa doon mismo sa loob ng Iran. Ganito rin ang paraan na ginagawa ng Israel. Katulad ng gera nito sa Hamas ng Gaza, nauna muna ang kanilang mga airstrike at kalaunan nang makita nila na safe nang pumasok
ang kanilang mga sundalo sa loob ng Gaza, pumasok na ang mga sundalo at mga tangke. Ganon din ang ginawa ng Israel sa Lebanon. Nagsagawa muna ng mga matitinding airstrike gamit ang kanilang mga fighter jets at missiles at pinulbos lahat ng mga infrastructures ng Hezbollah. Hindi man naubos, pero nang makita na ng Israel na safe nang pumasok ang kanilang mga sundalo, pumasok na ang mga reservist at mga tangke. Doon ay nagsagawa ng mga matitinding pag-atake. Ganon din sana ang mangyayari sa Yemen, Houthis ng Yemen. Nauna ang mga airstrike ng Amerika at ng Israel. Papasok na sana ang puwersa ng sundalo sa Yemen pero hindi ito natuloy. Ngayon, sa loob ng 3 linggong digmaan ng Amerika, Israel at ng Iran, ayon nga sa ulat ng Al Jazeera, ay papasok na ang mga sundalo ng Amerika sa Iran. Ang tanong, kaya itong gawin ng Amerika? Hindi kaya mauubos ang puwersa ng Amerika? Clear na kaya upang gawin ito ng Amerika? Sinabi ng Iran na kapag ito ay gagawin ng Amerika ay mauubos lahat ng kanilang mga sundalo. Gagamitan ito ng kanilang mga drones at missile. Sa puntong ito, tila may puntos ang Iran sapagkat oo nga naman, hindi pa tuluyang nauubos ang mga ballistic missiles ng Iran, mga drones, at alam naman natin na kapag ground operation kontra airstrike ay talagang walang binatbat dito ang ground dahil hindi nila kayang atakihin ang mga missiles at mga drones at iba pa gamit lamang ang kanilang mga sandata na nasa lupa. Pero kapag airstrike ang kalaban, siguradong pulbos. At eto na nga, sa nababalita na pagpasok ng American troops sa Iran, 60% ng mga American citizen ang against dito. At 12% lamang ang pumapabor na magsagawa ng ground operation ang Amerika sa Iran. Maging ang mga alyado ni US President Donald Trump, marami sa mga Republicans, 38% ang ayaw na gawin ito. Samantala, 35% naman ang unsure. Sa makatuwid, halos lahat ng anggulo hindi pabor na magsagawa ng ground operation ang Amerika sa loob ng Iran. Kumbaga, hindi pa panahon. At ang ibig sabihin nito, more airstrike pa ang gagawin ng Amerika at Israel sa loob ng Iran bago maging safe na pumasok ang US troop sa loob ng Iran. Dahil kung hindi pa magtatapos ang digmaang ito at palaging nagsasagawa ng mga airstrike ang magkabilang panig, ang susunod talaga na operation ay ground operation. Kung hindi makapagsasagawa ng ground operation ang Amerika at Israel sa loob ng Iran, baka ang Iran ang magsagawa ng ground operation sa Israel at ibang karatig bansa nito. Maliban na lang kung biglang magkasundo ang magkabilang panig na ihinto na ang gerang ito. Hindi pa man natatapos ang mga airstrike ng magkabilang panig at ihihinto na ay hindi nahahantong pa sa ground operation. Kalaunan, naglabas na rin ng pahayag si US President Donald Trump. Ayon sa ulat ng Times Magazine, ayan na, kumambyo na si US President Donald Trump. Ayon sa headline, Trump says he has no plans to send troops to Iran. Pero may pahabol pa. If I were, kung gustuhin niya raw, ay hindi niya raw ito sasabihin. Kumbaga mga kaibigan, parang surprise ang gagawin ng Amerika. At hindi yan bago, sapagat mahilig si President Donald Trump sa mga surprise attack. Katulad ba kaibigan ng nangyari sa Venezuela? Nagbigay si President Donald Trump ng 2 linggo kay Nicolas Maduro at kung hindi ay papasukin nila ang Venezuela. Pero 5 araw lamang pumasok ang puwersa ng Amerika. At etong nangyari rin mga kaibigan sa Iran. Nagbigay rin ng palugit si President Donald Trump pero biglang nagsagawa ng joint strike ang Amerika at Israel. At eto na naman, naglalabas na naman ng pahayag si President Donald Trump na kung magsasagawa sila ng ground operation sa Iran ay hindi raw siya magsasalita. Ngayon, ayon sa mga kumalat na balita,
na kung magsasagawa ng ground operation ang Amerika sa loob ng Iran. Ano ang tatlong bagay na pinakapakay ng ground operation? Una, mga kaibigan, kinakailangang isecure ng Amerika ang Strait of Hormuz. Gusto ni President Donald Trump na ang Strait of Hormuz ay hindi na magiging kontrolado ng Iran, kundi magiging kontrolado na ito ng ibang mga bansa sa Middle East at ng buong mundo para ang lahat ng mga barko na dadaan dito ay magiging beneficial sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, hindi lang ng Iran. At ang pangalawa, kinakailangang sakupin ng Amerika ang Kharg Island. Ano naman ang island na ito? Can you imagine, ang islang ito mga kaibigan, dito nang gagaling ang 90% na supply na oil ng Iran. Again, 90%, napakalaki nito mga kaibigan. Maging ang kanilang exporting oil, dito kinukuha. Ito mga kaibigan ang pinanggagalingan ng oil sa iba't ibang bahagi ng Asia at ng mundo. Nako, pag nakuha ito ng United States of America, napakalaking pagkalugmok sa ekonomiya ng Iran ang mangyayari. At ang pangatlo, kapag pumasok ang puwersa ng Amerika sa Iran, wawasakin ito ang uranium enrichment ng bansa. Ito talaga ang pakay ni US President Donald Trump. Kahit paman sa kanilang mga nakaraang nuclear deal, laging number 1 ang pagwasak ng uranium enrichment ng Iran pero walang nangyayari. Kaya, puwersahan itong gagawin ng Amerika kung pumasok ang kanilang puwersa. Ang tanong, magagawa kaya ito ng Amerika? Mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari hindi lang dito sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Upang maging mangyari yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like na rin mga kaibigan ng videong ito. Malaking tulong yan para sa amin. So hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye